Good morning po. Mahina po Good morning. Maaari ba natin palakpakan ng ating Panginoon sa buhay po na ibinigay niya sa atin sa araw na ito, no? Muling isang linggong ibinigay niya para po tayo ay maglingkod muli sa Panginoon sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya ding pong kalooban. At mga kapatid, sa umagang ito, nais ko po na ang bawat isa po ay patuloy po tayong, kumbaga parang mag-reflect. Kasi yun naman po yung layunin ng isang buong buwan na ito. Alalahanin ang lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Mga aral, gabay at turo ng ating Panginoon. Kasi sayang ang isang taon kung humarap man tayo sa 2025 o bagong taon na lumipas lang yung mga nangyari. Diba? Kaya nga itong buwan na ito, ninanais natin mga kapatid na lahat tayo'y i-reflect lahat ng mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sa ganun, lumalago tayo. Hindi lamang sa bilang, hindi lamang sa material, kundi din sa buhay spiritual na siyang higit po na ninanais ng Diyos sa ating buhay. So, magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Batiin niyo po ang inyong mga katabi, mga kasama, na magandang umaga at good morning. Yun. So, again, punta po tayo sa ating pong tema ngayon na Eucharistia, which means gratitude or giving thanks sa Diyos na ating sinasamba. Ang pagpapasalamat sa Diyos na hindi bumabatay sa sitwasyon, kundi bumabatay sa posisyon ng puso. At sa umagang ito ay pag-usapan natin ang God's hands of protection. So last Sunday, pinag-usapan natin yung God's blessings of provision. Nakita natin mga kapatid at pinaalala sa atin ng Panginoon, sa maraming bagay, siya yung talagang nagpo-provide. May mga pagkakataon lang, di ba, ano po yung mga hindrances? Kung bakit tayo hindi makapagbigay ng pasasalamat sa Diyos? Complaining, demanding, yung ano na yan, yung mga reason na yun. Lord, bakit parang kulang? Kulang pa ba? Sorry gano'n. And ngayon, umaga po, pag-uusapan natin po ay yung protection of God. Sabi ko nga, reflect all that He has done sa buhay po natin. Sa buong isang taon na ito, na pag-iingat sa atin ng Panginoon. Pasimulan natin sa panalangin and then samahan natin ng ng mga kasulatan. Let us all pray and ask God to guide us and the blessings of His words to understand. And especially, Lord, Ama namin, salamat sa pagkakataong ito. We ask, Lord, blessings comes from you, Panginoon. To understand your words, sa gayon din, Panginoon, ay maitanim sa puso namin ang inyong mga salita at mangusap kayo, Panginoon, upang sa sitwasyon ng buhay namin ito, Panginoon, ano yung dapat naming gawin upang masunod ang kalooban po ninyo. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng inyong kapangyarihan sa pamagitan ng inyong salita, pagkilos ng banal mong espiritu at pagpapaunawa sa lahat ng aming matatanggap na pangunawat salita. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito, lalo tigit sa pagtanggap po ng salita po ninyo. Sa ngalan ng aming Diyos at Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Amen. So, mga ilang linggo na lang, mga kapatid, at tayo'y haharap na muli sa panibagong taon. Ano yung mga bagay po na ating magiging patunay o patotoo? Paano ka iningatan ng Diyos? Paano mo maikukwento sa mga tao, sa iyong paligid, yung kapangyarihan ng Diyos sa bawat araw ng iyong buhay?
yung muntikan ka na, no, pero dahil sa pag-iingat ng Panginoon, yung ikaw na yung binangga, yung bumangga pa yung bumagsak. Tapos yung itlog, hindi man lang nawasag. Ano eh, sa maraming bagay mga kapatid, sa iba't ibang pagkilos ng Panginoon, minsan hindi natin napapansin. Yung kuminsan yung usual na nangyayari, yun pala yung unusual everyday. Yung nakauwi ka ay nakapunta ka sa trabaho at nakauwi ka, akala mo natural. Pero nandoon yung pagpapala ng Diyos sa bawat araw o sa pagkakataon na iyon. At sa atin, ang protection ng Diyos ay hindi lamang sa pag-iingat sa pagpunta at parito sa inyong pupuntahan, kundi sa pagtatanggol o di kaya sa marami pang bagay. Katulad po nito, ang reklamo ni Miriam at Aaron sa Bilang chapter 12. In verse 1 to the following verse, ito yung pagtatanggol ng Diyos kay Aaron, ay kay Moses. Ngayon, sabi ng verse 1, siniraan nila Miriam at Aaron si Moses dahil nakapag-asawa siya ng taga-Kus. Sinabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moses nakikipag-usap ang Panginoon? Nakikipag-usap din siya sa amin. Pero nang narinig ito ng Panginoon, mapagpakumbaba si Moses higit sa lahat ng mga tao sa mundo. Kaya nakipag-usap agad ng Panginoon kay na Moses, Aaron at Miriam. Lumabas kayong tatlo at pumunta sa toldang tipanan. Kaya pumunta silang tatlo sa tolda. Pagkatapos bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap na parang haligi at tumayo sa pintuan ng toldang tipanan at tinawag sina Aaron at Miriam. Paglapit ng dalawa, sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ito. Kung may propeta ako na nasa inyo, nakikipag-usap ako sa kanya sa pamamagitan ng pangitain at ng panaginip. Pero hindi ako ganoon makipag-usap sa aking lingkod na si Moises, sabi niya, na mapagkakatiwala ang pinuno ng aking mga mamamayan. Kung makikipag-usap ako sa kanya, parang magkaharap lang kami. Dahil ang aking sinasabi sa kanya ay malinaw talaga. Parang nakikita niya ako. Parang nakikita niya ako. Kaya bakit hindi kayo matakot o natakot magsalita ng masama laban sa aking lingkod na si Moises? Nagalit ang Panginoon sa kanila at umalis siya. Nang umalis na ang ulap sa ibabaw ng tolda, tinubuan si Miriam ng malubhang sakit sa balat at namuti ang kanyang balat. Walang kasalanan si Moises. Maaaring nagkaroon ng pagkakaroon ng pag-iisang dibdib sa isang babaeng taga-Kus, pero mga kapatid, hindi iyon hadlang or dahilan para ang lingkod na si Moises ay maging, disqualified doon sa pagpili ng Diyos. Una't higit sa lahat, ang Diyos ang pumili sa kanya. So walang sinabi ang Diyos, kung talagang nangungusap si Lord kay Miriam at kay Aaron, binalaan na ng Diyos yung dalawa laban kay Moises. O Moises, wag kang mag-aasawa ng gano'n. Kasi gano'n ang ginawa niya kay Solomon di ba? Magiging tapat ako sa iyo, pagpapalain ko ang bayan mo, o ang bayang Israel, nasasakupan mo, liban na huwag ka lang magkakaroon ng asawa ng ganito, ganyan, ibang lahi. Pero walang ganon kay Moises. Gayon pa man, ika nga natin mga kapatid, actually ito yung verse na misa depensa ng mga pastor o ng mga lingkod. O huwag mong kakantiin yung ang pinili ng Diyos. Yeah? At so kahit may mali na, huwag mo daw kakantiin or huwag mong i-correct. Kasi bakit? Baka tubuan ka ng munti ako na masabing bulutong. Anong tawag dito? Ketong. Yun. So, ingat-ingat ka. Yun yung mga, palusot. Di ba? Pero ganito nga, mga kapatid. Kasi,
Pwede ba yun? Kasi, bakit si Pablo, hindi naman nagkaroon ng ketong nung kinorek niya, pinagsabihan niya si Pedro. Sabi niya, Pedro, masama yung ginagawa mo. Sabi niya pa nga, kung ikaw na Hudyo, ay nagpapakilalang parang hindi Hudyo, papaano mo may aalok o mapapatunayan o di kay mapapasama sa reliyong Judaismo o di kay Kristyanismo yung tao na yon? Kung pakunwari lang, di ba? Eh di, hindi naman nagkaroon ng bulutong si ketong si Pablo eh. So, yun lang, sabi ko nga, minsan, yung out of understanding sa isang konteksto, yun yung nire-reflect natin, yung maganda. Kaya ingat-ingat kayo sa inyong sinasabi sa inyong mga pastor, sa ika nga daw, di ba? Which is, hindi lang naman syempre sa mga lingkod, kundi lahat naman tayo dapat pag-ingatan, di ba? Dapat nga, sabi nga I think ni Pedro, na ang inyong mga salita ay dapat maging katulad ng asin. Di ba? Na mayroong, kumbaga, pampalasa o di kaya makakabenepisyo. So anyway, ito yung nangyari. At ang Diyos ang nagtanggol. Si Moises, mapagpakumbaba, siguro naririnig din niya, pero hindi siya umiimik. Pero ang Diyos ang nagtanggol kay Moises. Kayo tatlo. Kayong dalawa, Aaron at Miriam. Ba't ganyan yung sinasabi ninyo? Actually, dapat meron din to si Aaron eh. Kaya lang si Aaron, umiiyak na eh. Nagmakaawa na kay Moises eh. Kumbaga parang patawarin na, ganon. Humiling naman ang Moises na patawarin sila. And for 7 days si Miriam nagkaroon ng ketong hanggang sa makabalik na nga siya. So, again, ito yung isang pagkakataon na ang Diyos ay nagpoprotekta sa lahat, lalo na din sa kanyang mga lingkod. Ikalawa, pinatatag at pinagtagumpay ni Yahweh si Josue sa Joshua chapter 1. Katulad ng alam nating history, mga kapatid, nagtagumpay ang bayang Israel sa pagsakop sa lupang pangako. So sabi ng chapter 1 verse 3, gaya ng aking sinabi kay Moses, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moses. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito. Sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't, sabi ng verse 7, basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang kautosang ibinigay ko sa inyo ni Moises. Huwag kang sasaway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. So yun ang sinabi ng Diyos kay Joshua nung papunta pa lang at pagpapasakop pa lang sa sa lupang pangako. Makikita natin, mga kapatid, throughout the Bible, especially nung lumabas sila mula sa Ehipto, wala silang experience sa labanan. Wala. Ang experience nila ay manpower, kumbaga parang pagtatrabaho. Tapos syempre, ang sasagupain nila, mga biyasa. Actually, isa sa pangalan nito, sa producer ng mga armas ay nandoon sa lupang pangako na yon. Kaya lang, syempre, dahil hindi nga, sabi nga, not by our might, not by our power, but by the Spirit of God. Di ba? Hindi sa ating kalakasan o kapangyarihan, ngunit sa Diyos o sa pamamagitan ng Panginoon. So pinagtagumpay ng Diyos ang bayang Israel. Hanggang ngayon, saksi tayo kung paanong advance at talagang pinag-iingatan ng Diyos ang bayang pinili.
Pangatlo, mga kapatid, pagliligtas ng Diyos kay David. In 2 Samuel chapter 22, verse 1 to 18. Sabi po dito, inawit ni David ang awit na ito para kay Yahweh nang araw na iligtas siya ni Yahweh mula sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. So alam natin from the very start, mga kapatid, ang buhay ni David, mula sa kapagpili sa kanya, pagharap sa hari, hanggang sa pagtatangka ng kamatayan, hanggang sa lahat ng mga kaaway din niya, alam natin na ang Diyos ang siyang nangalaga at nag-ingat at nagligtas kay David. Kaya ito, bunga ng mga ginawa ng Diyos sa kanya, bumuo siya ng isang awit. Nang sabi niya, si Yahweh ang aking tagapagligtas, matibay na muog na aking sanggalang. Ang Diyos ang bato na aking kanlungan, aking kalasag at tanging kalakasan, ay tanging kaligtasan. Sa verse na yan, mga kapatid, pinakikita ang pagpapasalamat at pagpupuri ni David dahil sa pagliligtas sa kanya ng Diyos. Sa lahat, di ba, biruin nyo, sa isang parte lang na nakita natin, nasaksihan natin sa buhay natin, na iniligtas tayo ng Diyos, di ba talagang sobra yung tuwa natin at kagalakan. Paano sa David, mula sa kanyang kabataan hanggang sa ilang at maraming taon na pinagtatangka ng kanyang buhay, hindi siya kailanman napahamak. At yung ikaapat, katulad ni Daniel. Dahil dito, iniutos ng Haring Dario na hihulog si Daniel. So alam natin, dahil sa sulsol, ang Haring Dario ay nagpatupad ng isang batas na walang mananalangin sa ibang Diyos. Pero si Daniel, dahil sa kanyang katapatan, iningatan siya ng Panginoon. Nasabi sa kasulatan, siya inihulog sa libis ng leon, o ibig sabihin, kulungan ng mga leon. And then, sabi ng verse 17, nang nagtanong si Haring Dario, naway iligtas ka ng Diyos ng buong katapatan mong pinaglilingkuran. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw din niyang paaliw. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Biglang out of mula doon sa libis or doon sa kulungan, sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Doon sa apat na binahagi natin, ang pag-iingat kay Daniel, ang pagliligtas kay David, ang pagtatatag at pagtatagumpay kay Joshua, at ang pagtatanggol ng Diyos kay Moses, lahat ng yon at marami pang iba, ang mga pag-iingat o protection ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Sa inyo din, mga kapatid, ano ang kwento ng buhay ninyo na nakita ninyong ang Diyos ay pinag-ingatan kayo? At hanggang ngayon, nananatili tayong may hininga, malayo sa kapahamakan ni sa banta ng kamatayan. Sa bawat panahon, mga kapatid, at sa bawat araw na ibinibigay sa atin ng Panginoon, bawat linggo ay pagkakataon bilang pasasalamat sa Diyos sa isang linggong pag-iingat at proteksyon niya sa bawat isa sa atin. Most of us, mga kapatid, hard worker, nasa mga kalsada,
nasa pang-araw-araw na mabibigat na trabaho, at nasa iba't ibang larangan. Pero makikita natin kung paano ang Diyos noon ang siyang nag-iingat sa mga lingkod niyang ito, gayon din sa atin. Pero bakit dumarating sa punto na mayroong pagkatakot sa isang banda ng ating puso? Sabi ng Panginoon sa ating pong binasa kanina sa responsive reading, ang sabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol. I am the good shepherd. Nang sinabi ng Diyos na tayo yung kanyang mga tupa. Ang tupa, hindi ganun maalam kung saan nga ba siya tutungo, liban na gabayan siya ng kanyang pastol. Nang sabi ng Panginoon, ako yung pastol mo. At mabuting pastol. Sa lahat ng dako ka pupunta at sa lahat ng dako man kita dalhin, iingatan at ililigtas kita. Sabi ng John chapter 10, verse 1 to 18, sa isang verse 9, ang sabi dito, ako ang pintuan ng sino mang pumapasok sa pagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Nandoon yung sinasabi ng kasulatang kapayapaan sa paligid ng pastulan ng pastol. Na kahit ano yung nasa puntahan mo o anong parte ng kanyang pastulan ka pumunta, papasok at lalabas kang payapa. Papasok at lalabas kang walang alalahanin. Bakit ka mo? Kasi nandoon yung pastol na nangangalaga sa'yo. Na nagliligtas sa'yo araw-araw. Kaya nang minsan, ang pag-iingat at ang pagliligtas, saan mang dako tayo pumunta, minsan pansarili. Hindi natin siya nahihingi sa Diyos. Nalilimutan nating, Lord, ikaw yung gagabay at mag-iingat sa akin. Makakapunta ako doon at makakauwi akong ligtas kasi dahil sa iyo. Na kahit saan ka pumunta, kapatid, kung alam mo yung ang mabuting pastol ay naggagabay sa iyo araw-araw, alam mong payapa. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, makakatagpo ka ng pastulan, isang pastulan na sagana. Sabi ng verse 10, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Ito yung mga walang pakundangan na kung saan ang mga tao'y inililigaw, kahit na ang mga pinili ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Sinasabi ng Panginoon sa atin, na hindi lamang payapa ang buhay sa kanyang kamay na makapangyarihan, kundi siya rin ang nagkakaloob ng buhay sa atin bawat araw, bawat pagkakataon, bawat bagong umaga. At hindi lamang ito yung buhay na, Lord, thank you for this day, kundi yung buhay na malayo sa kapahamakan. Sabi ng verse 11, at ang ikatlong sinasabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastol at iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Gayun din sa verse 15, ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman. Kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. So walang ibang Diyos na gagawa. Kung meron mang ibang Diyos, walang ibang Diyos at siya lamang na natatanging Diyos para sa iyong pag-iingat, para sa iyong ikaliligtas, bibigay niya ang buhay niya para sa iyo. Kahit ang asawa o di kaya
sarili nating anak, minsan hindi pa tayo tiyak kung kaya ba nilang ibigay ang kanilang buhay para sa atin. Pero ang Diyos ay tiyak na magbibigay siya ng buhay para lamang sa ikaliligtas ng bawat isa. Sabi nga natin mga kapatid, walang ibang Diyos na gagawa nito. Yung mga Diyos na kinikilala nila, puro utos, puro makapangyarihan. Ngunit iisa lamang ang Diyos na nagpakumbaba, na nagbigay ng buhay at nagligtas sa bawat isa sa atin. Nang sabi ng kasulatan, inihango tayo mula sa libis ng kamatayan. Na para dapat tayo sa kamatayan, pero dahil sa Diyos na nagpoprotekta, na nag-iingat, isang mabuting pastol, iniahon ka mula sa kamatayan at binigyan ka ng buhay na walang hanggan. At last verse, meron akong iba pang mga tupa na nawala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Isang pastol o mabuting pastol, isang Diyos na hindi lamang sa kapakanan niya ang iniisip, kundi sa kapakanan din ng mga taong lumayo sa Kanya. Hindi lamang sa mga taong may mabubuting kalooban na sumusunod sa Panginoon, kundi sa mga taong lumayo na sa Kanya. Yun ang mabuting pastol. Yun ang mabuting Diyos. Na kahit ikaw na matigas na ulo, ikaw na masuwayin, ikaw na lumaban sa Diyos, ang iniisip ng pastol na ito, na ating Diyos, ililigtas ko yun. Hahanapin ko sila. At ibibigay ko yung buhay ko sa kanila. Sabi nga natin mga kapatid, yun ang klase ng proteksyon ng Diyos sa atin araw-araw. Ligtas na tayo. Pero anong sabi ni Apostol Pablo? Hinihintay pa din natin yung kaganapan ng kaligtasang iyon. At ang Diyos na ating kinikilala, yun yung Diyos na siyang nag-iingat ng ating buhay para hanggang sa kanyang pagbabalik, tanggapin mo ang buhay na inaasahan mo. Siya yung Diyos na ayaw niyang mapalayo ka ulit sa Kanya. Siya yung Diyos na nagpapaunawa sa iyo kapag hindi mo nauunawaan ang anumang sitwasyon. Siya yung Diyos na nagpapaintindi, umuunawa sa ating kakulangan dahil ayaw niya tayong malayo sa Kanya. Alam niyo po kung bakit natin na-overlook or minsan hindi nabibigyan ng pansin ang mga pag-iingat ng Diyos? Tatlo lang yung kaya ko pong ibigay. Una, sariling paningin. Yung ikalawa, sige po, pwede pong next. Sariling paraan. At yung ikatlo ay yung sariling pangunawa. So kung bakit natin hindi nakikita, ni naiintindihan, o napapansin ang pag-iingat ng Diyos sa atin kasi may sarili kang tinitignan o pamantayan, may sarili kang paraan, at may sarili kang pangunawa ng dapat na proteksyon. Unahin natin yung yung sariling paningin. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4, kabi-kabilaan ng paghihirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Minsay nababagabag kami, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinapabayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit hindi tuluyang napapatay. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay.
Sabi ni Pablo, ito yung nakikita namin. Ito yung sitwasyon na nangyayari sa amin. Pero ito yung ginagawa ng Diyos. Sabi na, maraming nagpapahirap at kabi-kabilaan, pero kahit kailan ay hindi kami natalo. Taglay namin sa aming katawan yung mga dinanas ng Panginoon, pero sa aming ding katawan nahayag ang buhay ng Diyos. Sabi sa sumunod na verse, in verse 11, habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. At habang kami dahan-dahang namamatay, kayo na may nagkakaroon ng buhay. Alam natin ito si Pablo. Sa 2 Corinthians chapter 11, binahagi ni Pablo doon lahat ng naranasan ni Pablo. Mawasakan ng barko, hagupitin, batuhin ng bato ng ilang beses na halos mamatay, mga hampas, dahil sa paglilingkod niya sa Panginoon. Pero kung yun lang yung tinitignan niya, pwede na siyang sumuko sa paglilingkod. Pwede na siyang Lord, mahirap eh. Kaya sabi ni Lord, bago sinabi niya isa sa, nung nabulag si Saulo, sabi niya sa lingkod niya, punta ka doon kay Saulo. Ha? Si Saulo? Nababalitaan ko yun yung mga pumapatay ng mga Kristiyano, hinuhuli nga yung lingkod mo, Lord eh. Pinapapunta mo pa ako. Bakit? Ito na ba yung ito na ba yung araw? Yun naman pala hindi, natatakot lang. Diba? So pinapunta ng Diyos. Sabi niya, hindi, pumunta ka. At ipapakita ko sa kanya ang dapat niyang maranasan sa pangalan ko. Yung lahat ng hirap. Pero hindi nabigo ang Diyos kay Pablo. Sa lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan, nagtagumpay siya sa lahat ng paghihirap na yun. Sabi nga, kahit yung buhay na ang kapalit, naglingkod siya sa Panginoon. Kahit buhay, hindi lamang material, hindi lamang yung pangarap ni Pablo, hindi lamang yung mga bagay na nasa kanya, hindi lamang yung kanyang pamilya o yung mga mahal niya sa buhay, ang siyang iniwasan ni Pablo, makamtam niya lamang si Kristo. Na maging tapat na lingkod. Kailang kadalasan sa atin, sa buong Kristyanismo ngayon, kaya may mga lingkod na nasisilaw sa pera, nasisilaw sa katanyagan, nasisilaw sa kung mga nauubos na bagay. Kasi, ika ko nga, malabo ang paningin mo. Dahil nakatingin ka lang sa kung anong pakinabang, hindi sa kung anong ibinigay na ng Diyos sa'yo. Kaya sabi ni Paul, sabi niya sa verse 16, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, ay patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighati ang dinaranas. Pambihira yung bahagya at yung panandalian na yan. Sa buong buhay niya ata, hindi pwedeng hindi naranasan ni Pablo ang pag-uusig. Pero anong sabi niya? Bahagya lang. Kapiranggot kumbaga, di ba? At panandalian, sandali. Ilang segundo, ilang minuto, nakahirapan. Pero sabi ni Paul, hindi ko kasi ito makukumpara doon sa kagalakan na walang hanggan. Hindi ko kaya kasing ikumpara yung mga bagay na na hinahangad ko sa mundong ito kaysa doon sa inilaan na ng Diyos sa akin. Lumalakap ka pa lang, may hinihanda na ang Diyos. Nangangarap ka pa lang,
may ipinangako na ang Diyos. Huwag ka lang malayo. At maintindihan mo lang na sa kanyang pastulan, ligtas ka. Na maintindihan mo lang na sa kanyang pastulan, panatag at payapa. Kita niyo, kaya maraming tao, kahit Kristiyano, stress. Kasi yung paningin natin ay sa mga bagay na nauubos. Sabi nga ni Solomon, we are chasing something like a wind. Hinahabol natin yung mga bagay na parang paghabol sa hangin. Ikalawa dito, sa verse 7, sabi nga niya, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlang lamang tulad ng palayok upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Di ba? Kaya nga, gaya ng sinasabi natin kanina mga kapatid, napakahirap maintindihan ng mga bagay na inihanda sa atin ng Diyos kapag mayroon kang gustong pansinin. Pansinin nyo. Kapag may gusto ka, nandoon lang nakatingin yung iyong pansin. Buong lakas, buong kakayanan, buong oras at panahon nandoon. Pansinin nyo mga kapatid. Tanungin nyo ang inyong sarili, ano ang pinapangarap nyo? At yung pinapangarap ba ninyo sa inyong buhay ay napaglalaanan ninyo ng maraming oras? Ng maraming araw, panahon? Tama, di ba? Misa pinag-iipunan mo pa eh. Kasi doon nakatuon ang iyong paningin. Pero kung ang paningin natin ay nakatuon sa Panginoon, na alam mong mahalaga yung nasa Diyos. Nandun yung paningin mo na ano pa ang ginagawa at pinapagawa ng Diyos sa buhay ko. Pangalawa po mga kapatid, own ways or sariling paraan. Sabi ng Romans 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So, minsan, sa sarili nating kamay, ginagamit, paraan, kumbaga, sa sarili nating paraan at mga kamay, hinihingi ang hustisya. Yung fairness ng buhay. Di ba? Actually, yun nga yung throughout this whole 2 weeks ata, yun na inisip ko bakit kaya ganon? Na dapat may something akong gawin para hindi naman ako lugi. Pero nung Friday na Bible na prayer meeting, up until ngayong message, pinapaunawa sa akin at sa atin mga kapatid, hindi eh. Hayaan mo ang Diyos. May panahon ang Panginoon, may oras ang Diyos. Kaya lang kumisan, sa sariling paraan natin, hindi mo napapakita yung tunay o yung pagiging Kristiyano. Pero sabi ng Panginoon, kaya ikaw, kung alam mong ako ang gaganti para sa iyo, kung alam mong ako yung kikilos para maibigay ang hustisya para sa iyo, sabi niya sa verse 21, ikaw, wag mong hayaang daigin ka ng masama. Daigin mo ng mabuti ang masama. Manatili kang ikaw bilang isang Kristiyano kahit anong nasa sitwasyon. Kahit feeling mo, egoist ka. Parang hindi fair. Sabagay, siguro, hindi ko nga rin alam eh. Actually, hindi ko rin iniisip. Pero, totoo kaya ang sinasabing life is unfair? Siguro, sa tao. Pero sa Diyos, hindi eh. Pero hindi mo kasi mahihingi sa iyong kapwa na sa kabutihang ginawa mo, kabutihan din ang ibabalik sa iyo.
ikaw lang sa sarili mo makakakontrol niyan. Kaya sabi ng Panginoon, kung ako ang gaganti, ikaw gawin mo to. Huwag kang magpadaig sa masama. Kung minamaritas ka nila, huwag kang maging Marisol. Hayaan mo sila, di ba? Manatili kang ikaw. Kung may mga kwento para sa'yo, o tungkol sa'yo, kung may ginagawa sila na hindi mo nagugustuhan, o di kaya may mga iniisip, o may something na hindi ukol na para sa'yo, ang pinapaunawa ng Diyos sa atin, manatili kang sumunod. Kaya sa Proverbs chapter 24, verse 1 to 2, huwag kang hindi, sige po, nandun, sa baba rin yan. Huwag kang maiinggit sa mga taong masama o hangaring makipagkaibigan sa kanila. So, kung mali yung ginagawa sa'yo, huwag mong suklian ng mali. Diba? Wala nang tama doon. Kahit sabihin natin ikaw yung lugi, pero kung sinuklian mo ng mali, wala nang tama, hindi na kayo tama, tatamaan ka na. Kaya sa verse 2, sapagkat ang iniisip nila at sinasabi ay para sa kanilang o para sa kapahamakan ng iba. So ang layunin ng paggawa ng mali ay kapahamakan. Hindi na yung hustisya ang hinihingi mo, kundi sabi nga natin, gumagawa ka na ng sarili mong paraan sa ikapapahamak na ng ibang tao. So manatili ka at umasa ka sa Panginoon. And last one, sa sariling pangunawa. Sabi ng 2 Corinthians chapter 12, yung naranasan ni Pablo, ito yung 3 beses niyang pinanalangin eh. Sabi niya, upang hindi ako magmataas dahil sa kalakhan ng mga pahayag sa akin, ibinigay sa akin ang tinik sa laman. Ito'y sugo ni Satanas na magpapahirap sa akin upang hindi ako magmataas. Nasa isip niya, pagpapahirap ito ni Satanas. Para sa ganon, hindi ako magmataas sa mga tao at ako rin ang maintindihan ko sa aking sariling may kahinaan. Tapos ang ginawa niya pa, di ba, yun na nga, yung verse 8, pinanalangin niya pa. Lord, alisin mo po nawa sa akin ito. Pero sa kanya lang ayun ang pangunawa niya, na ito'y sugo ni Satanas na nagpapahirap sa kanya. Maari din sa atin, may mga kahinaan sa ating sarili sa buhay na pinagdadaanan natin, pinaglalabanan natin. Pero sabi ng kasulatan, gayon din sa ating binabahagi ngayon, minsan yun yung pangunawa mo lang eh. Behind that situation, ipinagkaloob pala din ng Diyos ang pagkakataon na yon para tingalain mo ang Panginoon. Sabi ng verse, alam na natin ito, sabi ng Panginoon, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo. Ano nang sumunod na sinabi ni Paul? Buong galak na akong papasalamat sa aking kahinaan. Sapagkat kung kailan ako mahina, doon naman ako malakas. So doon na naintindihan ni Paul na ito'y kaloob ng Diyos para sa akin din. Bagaman ito'y sugo ni Satanas, pero alam kong para sa Panginoon. At maintindihan natin mga kapatid na may angkop sa lahat ng bagay. May sapat, may tamang kapanahunan sa Kanya. So sa bawat ginagawa ng Diyos, mga kapatid, sa panghuli, tandaan po natin mga kapatid, lahat ng kanyang ginawa sa buhay po ninyo. Sa isang buong taon na ito, sa panahon na sa bawat araw, na sa bawat oras, na sa bawat segundo, at sa bawat panibagong umagang binibigay sa atin ng Panginoon, nandoon ang kanyang pag-iingat. Nandoon ang kanyang protection sa buhay po natin. So tayo pong lahat ay magsitayo.
At tayo po ay makinig po muli sa salita ng ating Panginoon bilang pag-alaala sa um, pagbibigay ng buhay ng ating mabuting pastol. Gaya ng sinasabi ng kasulatan in Isaiah chapter 53, ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa ating mga sugat, o dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Tayo pong lahat ay manalangin at bigyan ko po ng ilang segundo ang bawat isa sa paggunita at pagkilala sa buhay na ibinigay sa atin at inialay ng Diyos sa ating lahat. Na kahit kailan hindi tayo magiging karapat-dapat. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa pamagitan ng kanyang katawan, pinaging dapat niya tayo para sa kanyang kaharian. At muli nating kilalanin, alalahanin, at bigyan ng kahalagahan ang oras na ito sa paggunita ng ginawa ng ating Diyos sa krus ng Kalbaryo. And let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan at Ama naming nasa langit, salamat po sa walang sawang pagbibigay at pagbubuhos nyo sa amin ng inyo pong pag-ibig. Sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, palagi nyo pong ipakita sa amin ang kahalagahan nito at ang kayamanang nakapaloob sa buhay na at mga gawa ng aming Panginoong Hesus para kami ay iligtas. Alam mo, Panginoon, ang nasa puso naming lahat. Alam mo yung nasa isip namin, Panginoon. Alam mo po yung araw-araw naming ginagawa. Panginoon, nakikita niyo pa po bang para sa inyo ang lahat ng aming pong ginagawa? Panginoon, nakikita niyo po ba sa aming puso na ang layunin ng lahat ng ito, Panginoon, ay bigyan kayo ng kagalakan. Panginoon, nakikita niyo pa po ba na ito yung pangarap, ito yung plano, ito yung nais niyo pong ipagawa sa amin? Ipaunawa mo sa amin, Panginoon, ang inyong sagot, ang inyong kalooban, ang inyong tugon, Panginoon. Mangusap po kayo sa aming puso. Upang sa ganon, Lord, yung buhay namin, na sa bawat araw at panahon na ibinibigay mo, Panginoon, ay maging katulad ng sa aming Panginoong Hesus, kung paanong ibinigay niya yung kanyang buhay para sa amin. Gaya ng inyong nais, Lord, ibigay din naman namin ang aming buhay para sa inyo. Siyasatin niyo po ang aming puso, ang puso at isip ng mga kapatid ko po. Para kaming lahat, Panginoon, ay maging kahalintulad at kahalagahan ng ginawa ng aming Panginoong Hesus. At hanggang sa uling hininga, Panginoon, ay makita po ninyo, Panginoon, na para sa inyo talaga ang aming pong buhay. Pagpalain niyo po kami sa pagtanggap ng kalarawan at muling paggunita. Makita niyo po ang pagpapahalaga namin sa pag-ibig na ito. Sa ngalan ng aming Diyos at Panginoong Hesus kasama ng banal mong Espiritu, ito pong aming dalangin.